Pinagpapaliwanag ng isang komite sa Kamara ang Sunshine Media Network International o SMNI kung bakit hindi sila dapat managot kaugnay ng umunoy maling balita tungkol sa travel fund ng House Speaker. Ang sagot ng TV station sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. It can influence people and may generate public opinion. It is therefore important that news reporting is fair and accurate. Paalala yan ng House Committee on Legislative Franchises nang himayin ang prangkisa ng Suara Sub Media Corporation ang franchise holder para sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod dito ng ulat ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Romualdez at ng pamunuan ng Kamara. Pero sabi ng mga opisyal ng SMNI, patanong daw ang pagkakabanggit dito ng host na si Jeffrey K. Eric Celis na nakuha raw ang impormasyon mula sa isang source sa Senado. There's no statement. It's just a question. Bakit naman ganon, Boss Martin? Agad patawag. Tsaka bakit direct to the yung prangkisa agad? Parang ang awkward naman yata nun. Prangkisa agad yung dadalihin. Eh di wash out agad yung SMNI. Alam nyo kasi para sa akin madami ng media outlet or istasyon pagdating sa pagbabalita, alam nyo yung mga sugar coating, alam nyo yung mga parang sabihin natin fake news, para di kayo mag-isip, fake news. May mga ganyan, mga nagmamanipula, hina-highlight yung mga balita kung sino yung talagang pupukulin o yung papasamaing tao. Pero bakit dito kay Ka Eric antimano, damay pati yung network, binantaan agad tapos pinatawag. Sinabi naman ni Ka Eric na kung may mali siya o mali talaga, hindi mapapatunayang legit yung source niya, handa siyang humingi ng tawad, mag-apology sa public. Ganun lang kasimple. Kasi hindi naman lahat, o halos lahat naman nagkakamali dyan sa pagbabalita. Hindi maiiwasan yan. Marami ng senaryo, marami ng nangyaring ganyan. Pero syempre, manghingi ka ng sorry. Ang masama, yung mga nagbabalita, kahit noon pa man, alam naman natin yan, kahit mali na binabalita, at ganon ka rumal-dumal ang binibintang, inaakusa ng walang patunay, bakit hindi napapasara yung istasyon? Ang malaking katanungan dyan. Yung sa ABS-CBN, magkaiba sila ng pangyayari. Maraming aligasyon, maraming nagreklamo, kaya napasara yung ABS-CBN. Compare mo dito sa SMNI na dito nga sa segment niya, halos buong istasyon idadamay. Parang binuling mga bata. Bakit naman ganon, Boss Martin, boss amo mo pagmahal? Bakit naman ganon? Parang awkward talaga nun Alam nyo ba kung bakit? Kung bakit ganon? Kasi alam naman natin, number one, pugad dyan o dyan nagsasalita ang dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, may boses siya na magsabi kung ano ang mga naiisip niya, nangyayari, magbigay ng idea, umalalay sa mga nakaupo para sa ikakaunlad ng bansa. Pwede naman yan May naman tayong press freedom dyan Tsaka, ayaw nyo ba nun? Kahit hindi na siya presidente, umaalalay pa rin siya. Ganun siya sa bayan, Tapos, hindi ko sukat akalain na mangyayari itong balita na to. Anong meron ba? Tsaka yung congressman na yan, yung parang nagtatanggol kay napaka-imposible naman ng mga, pwede niyo naman siya kausapin. Naman, nilinaw naman na humarap na siya, hihingi siya ng patawad. Alam nyo kasi, yung sa SMNI, ngayon lang tayo nakalasap ng puro o lehitimo, direct to the point na pagbabalita. Which is hindi natin naranasan sa mga ilang TV network, sa mga nagbabalitaan na yan, umaga, tanghali, gabi, hindi natin malaman kung totoo ba talaga itong mga binabalita na to, o minanipula na, may iniba na. Sobrang daming ganyan Dito kasi sa SMNI,
talagang yung kahit marinig mo siya, no, kahit hindi mo muna siya i-analyze, parang magigets mo agad na nasa punto yung mga sinasabi niya eh. Yung mga sinasabi ng mga bawat ano dyan, no, nagpapaliwanag. Ganun ka katindi ang SMNI, talagang kung ano yung kasalanan, kung ano yung balita, direct sa tao. Wala nang mga kung ano nung paligoy-ligoy pa. Sadyang si Ka Eric talaga ay hindi nagsisinungaling o wala nang mga pasikot-sikot pa kung ano talaga ang gusto niyang sabihin, ibulgar para malaman ng mga tao. Para sa bayan naman yan eh, para sa atin naman yan eh, hindi na kailangang kuhanin yan, questionin yan. Kaya nga lang, at dito nga kay Ka Eric, dito sa ginastos nga daw, patanong kay Speaker Romualdez, eh bakit ganun, parang matagal na silang may alitan, no? Parang hate na hate niya tong si Ka Eric at parang nagalit na boss eh. Talagang pinaano siya eh, no? Tinumbok agad siya agad. Punta kay ka dito, papuntahin mo kaya para magharap-harap ika kami dito sa ano. Hindi ba pwedeng kausapin mo muna or kaya bigyan ng ibang option kung paano siya makakausap na ipaliwanag niya yung side niya. Agad gusto ni Speaker Romualdez eh parang mapahiya agad tong si Ka Eric. Samantalang patanong naman. O yung iba sa opinion nila, sasabihin nila, hindi patanong. So, nandun na tayo. Sige. Bakit hindi ipaliwanag ni Speaker Romualdez kung isa tong direct na akusasyon sa kanya? O katulad nga nito, pumunta na si Ka Eric. Handa na siyang humingi ng patawad sa mga manonood na nakapanood, nakarinig ng sinabi niya. O ngayon, kung ano tayo, dediretso, paano naman kung totoo yung hinala na yon o yung fake news na yon? Syempre, dapat si Speaker Romualdez magbigay din siya, no, ng ilang patunay na hindi totoo. Sa halip na magharap dyan, eh dapat magbigay siya ng statement o magpakita siya ng proof na hindi ganong kalaki yung nagamit niya. Ganon kasimple. Parang anong nangyayari pa niyan eh, yung mga kongresista na may sabit dyan, yung ayaw maglabas ng libro nila para ipakita yung extraordinary funds, eh parang tuwan-tuwa pa na sige, Speaker Romualdez, ano mo yan, kastiguin mo yan. Parang ganon eh, parang boss talaga eh. Bakit naman ganon? Samantalang tagal nang hinihingi sa inyo na ilabas nyo yung mga libro nyo, ika nga, pass your papers, finish or not finish, para naman makita natin kung accurate, tali o tugma yung mga budget kung saan ito nagagastos. Iyakan ng iyakan yung mga kongresista na yan, pati yung mga party list, dahil nga sa confidential funds na wala namang illegal o anomalya. Apakasimple, no, tinalakay na natin nakaraan yan. Pero sige, sasabihin natin dito, no, yung confidential funds ay para sa security. Isa yun, no, sa mga nakalatag doon na kung saan gagamitin yung budget. Pinakamahalaga yung security para dyan, no. Sinabi na rin ni BP Sara yan. Ano ba pumapaloob sa security na yan? Kasi numero unong pugad ng mga makakaliwang grupo, mga NPA, yang mga eskwelahan. Gaya nga sa UP, merong mga teacher na merong koneksyon dyan sa mga makakaliwang grupo na mismong nagiging tulay para mahikayat ng mga makakaliwang grupo ang mga estudyante. Napakadaling manipulahin, lalo kung teacher mo ang mamamanipula sa'yo. Kaya ginawa ang confidential funds at hindi masabi-sabi ni BP Sara yung iba pa na pinaggamitan niya dyan, bukod dito sa sinabi na pinagkagastusan niya. Kaya doon sila nag-react eh. Dyan lang. Sabi nila dyan nila Risa Ontiveros, ayan yung mga nag-iiyak mga kongresista. Dyan mo lang ginastos ng 11 days sa mga libreng sakay, sa mga kung ano-ano. Tapos naubos mo ganito kalaking halaga, 100 M may get. Common sense naman. Security nga eh.
pang monitor sa mga gagawa o gumagawa ng mga anomalya dyan. Hindi mo ba naisip yon? Nililito nyo yung mga tao. Kayong mga nakaupo dyan, mga kongresista, alam nyo yan. Alam nyo yan. Kaya nga kayo nasasaktan eh. Kaya nga kayo umiiyak ng ganyan eh. Kaya nga kayo tumatawag ng ICC para sila ang kumastigo sa mas mataas sa inyo. Dahil di nyo kaya si BP Sara eh. Iyak na kayo ng iyak. Dahil ayan na, namomonitor na kayo. Yan ang tinatawag na confidential funds. Dahil pag nagtuloy-tuloy yan, mapupuksa talaga kayo. So may tanong pa ba kayo about sa confidential funds? Confidential nga. Ika ni BP Sara, confidential. Paano mahuhuli ang mga masasamang tao, ang mga rebelde, ang mga terorista, ang mga NPA na palihim ng eengganyo, ng mamanipula ng mga estudyante para mapaanib sa kanila? Siyempre, palihim din ng atake o pangontra na gagawin ng ating BP. So, ganun kasimple. So, sasabihin nyo na naman, hindi tugma yung budget. Hindi lang naman isa o dalawa ang mamanmanan o imomonitor dyan. Lahat na kayo. Kaya ganyan, ganyan kalaki. Para sa akin nga, kulang pa yan eh. Para sa akin ha, kung pag-aaralan mo, kulang pa. Kulang pa yan. Sobrang dami pang dapat gawin para matukoy at magka-info sila kung paano paplanuhin, aaksyonan yan, nangyayari na yan. Kasi number 1 yan, kapag ang mga kabataan ay hindi pinahalagahan o walang tumayong katulad ni BP Sara sa DepEd na aaksyon na ganyan, unti-unting mabe-brainwash lahat ng kabataan. Kaya si BP Sara tumayo at lakas loob na hinarap yan para lang matapos yan. Kung hindi kayo involved dyan, bakit iyakan kayo ng iyakan? Hindi ba dapat pabor kayo sa confidential funds? Dapat kayo ang unang-unang sumasang-ayon dyan eh. Dapat kayo unang mag-push or back upan si BP Sara sa ganyan eh. Kaso hindi, kumalabang kayo. Ibig sabihin, naaapektuhan kayo dahil napapasok na ni BP Sara yung mga kalokohan nyo. Kaya nag-ano kayo ng mga ingay, no? Tinitira nyo yung mag-amang Duterte. At dito nga sa SMNI, alam nyo dyan, dyan sila pumupugad, dyan sila nagsasalita. At talagang mga katotohanan, walang halong bias. Diyan na sinisiwalat kung sino ba talaga ang mga kalaban ng bayan. Mga NPA, mga kung sino-sinong mga komunista, mga party list, mga tiwali sa gobyerno. Yan yun eh. Gets nyo na yan. Alam namin, gets nyo yan. Sadyang minamanipula nyo lang ang mga tao para pagdating sa balita, masama ang mag-amang Duterte at mukhang kayo ang kawawa. Pero hindi nila alam na kayo ang lumilito at sumisira sa utak ng mga tao, lalo sa mga kabataan. So may tanong pa ba sa confidential funds? Ngayon, ang tanong, yung extraordinary funds nyo, para sa inyan, confidential din ba yan? Hindi yan confidential ha, kaya dapat nyo yan ipakita. Para naman malaman ng mga tao kung saan nagagamit yung pera na napupunta sa inyo. Ganong kasimple. Huwag nyong baluktutin yung mga pangyayari. Common sense na lang yan. Yung mga pag-atake nyo na yan sa mag-amang Duterte, ang siya mismong magbubuking sa sarili nyo. Parang ay pumasok sa sapot ng gagambang pare. Checkmate kayo dyan. Checkmate kayo dyan. Isa pa to si Franz Castro, no? Nung sinabi ni Pangulong Duterte, takot na takot. Ikaw mismo ang umamin sa sarili mo na ikaw yon. Sa daming Franz na pangalan sa buong mundo, ikaw lang ang nag-react. Kaya tugma yan, dyan sa senaryo na yan, na kung sino ang magre-react, apektado sila. At doon, yun ang may anomalya. Napakasimple. Napakasimple. Hindi ikaw ang Franz sa tinutukoy dahil hindi naman kompleto ang pangalan na sinabi.
Hindi kompleto, France lang. Aba, nag-react ka agad at nagsampa ka agad ng reklamo. Ikaw mismo ang nagsabi sa amin, sa lahat ng taong nakaalam ng balita na yan, na ikaw mismo yon. Kaya matigas tong mga kongresista na to ay ilabas yung mga ano nila extraordinary funds dahil dito kay speaker, dahil nagmamalabos amo mapagmahal. Ganong katigas, kaya parang na-tolerate pa sila. Wrong move yan, wrong move. So tuloy pa natin para malaman natin. It's just a question. Nang nagtatanong lang, may 1.8 billion ba na travel fund? It's up to the speaker to confirm or deny. At the same time, medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Inamin naman ni Celis na nagkamali siya. We are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this committee hearing, we are very appreciative of the guidance provided by us by the data. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? Wala pong problema sa akin personally yon. Yun oh. Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali kung may pagkakamali. Tama. Pero trabaho din po namin ang magtanong kung Hihingi ng paumanhin o magre-retract. Ito pang Sana naman magawa nila para naman ma-repair yung damage that has been done. But sad to say, on the following day, another video was sent to me showing the same panelists stating that what they did was right. Sabi ng House Secretary General, hindi lagpas 1 milyong piso parang ano yung dating parang kung sino ang kunyari nag-post ka, may pinatamaan ka pero wala kang tinutukoy, tapos kung sino ang nag-react, siya yon. So bakit ka magre-react? Ikaw ba yan? Parang ganun parang ganun yung nangyari sa dalawa na yan sa senaryo yung sinabi natin kanina. Ganun siya kasimple kung i-explain natin, no. Kumbaga, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Tuloy. So, kundi mahigit 4 na milyong piso ang nagastos ng tanggapan ng speaker para sa mga opisyal na biyahe abroad. Mahigit 30 milyong piso naman para sa gastos ng iba pang kongresista. Ang mga opisyal ng komite, pinagpaliwanag tuloy ang SMNI. Bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling reports or deliberately false information. Dapat sa lahat din Why should you not be held liable when it is very clear that you have violated Section 4 of your franchise? Nakakaawa naman yung SMNI. Kumbaga, sabi ka lang ng totoo kumbaga, hindi naman malala o hindi ganun katindi at hindi ganun kadami yung pangyayari na ganyan. Yung ibang network nga sobrang dalas, halos araw-araw pa pero walang ganyan. Ay nako. there's no violation. In fact, if there's violation, kailangan mo na ila-allege. Allegation is not equivalent to guilt. So we have no obligation to prove that we are innocent because we are presumed innocent. Gusto namin malaman kung ano yung tinatawag na fake news kasi there is no legal definition of what is fake news. Freedom of press kasi and freedom of expression, that's part of the right ng mga Pilipino, not just a media. While free speech and press freedom are constitutional rights, the allocation of TV and radio frequencies is not a guaranteed right. Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang programang Spotlight noong Martes na huwag daw silang takuti na aalisin ng SMNI. Ang gagawa lang daw nito ay ang talagang masama at ayaw makinig sa tama. Nilinaw naman ng SSMC, SMNI na hindi nila opisyal si Quiboloy, na block timer lang daw pero kinikilala rin nilang honorary chairman. Para sa So yun nga, ganun nga lang yung nangyari. Parang ikaw ba naman, di mo bibigyan ng second chance yan? Pwede mo naman patawag ng hindi sa kongreso yan, no? Ka Eric, ganito, may mali kang info. Pwede ba nating yan? Mag-sorry ka sa mga taong nakapanood niyan. Mag-ano ka sa public. Mag-apology ka. Ganun ka simple.
Hindi, parang napakalaki ng kasalanan na ano eh. Kaya imbis na magkatama si Speaker Romualdez dahil siya ang naakusahan daw, parang si Ka Eric pa ang pinaniwalaan dahil nga nagre-react ka, guilty ka naman. Bakit di mo na lang ipakita? Parang ganun eh. So sobrang basic niyan. Alam naman natin yang mga umiiyak na yan sa mga party list, Congress, si Boss Amo Pagmahal, hindi malayong backup niya yan. Oops, hindi joke lang yun. Baka mamaya may magpadala ng subpoena dito. Huwag naman sana. Sa atin, tinalakay lang natin para mahimay sa mga tao na makakapanood na napaka-basic lang yan. Bakit lumala? Ang mahirap dito, yung ibubunyag natin sa susunod nating content na yang mga nag-iiyakan na yan at kaya pinag-connect ang confidential funds at ang war on drugs si Pangulong Duterte ay para makatalon at para makuha ang ICC bumalik ulit sa bansa. Alam niyo bakit? Dahil nga natutumbok, unti-unti nang napupuksa ang puwersa ng mga makakaliwang grupo, NPA, komunista, ng confidential funds. Confidential funds, pakialog ang utak for security ng mga mag-aaral. Kailangan silang mamonitor kung ano nangyayari sa kanila, kung sino ang mga taong po pwedeng mam-brainwash sa kanila, guru man yan o kaklase, o kung sino mang pupunta doon para mahikayat sila. Ganun kasimple. Ikaw ba naman papaliwanag mo pa yon kung paano? Kasi yun yung gusto nila ipaliwanag daw, lalo to si Risa, engot to ipaliwanag daw kung saan ginamit yung confidential funds. Ikaw ba naman, paano ka mahuhuli o paano mahuhuli yung masasamang loob kung sasabihin mo sa kanila yung plano kung saan mo ginamit? Bobo din tong senador na to no? Dapat, Risa, itigil mo na yung kabobohan mo sa Senado. Maraming Pilipino ang nakakagets niyan ng confidential funds. Pero ikaw, nagtatanga-tangahan ka. Ano ibig sabihin? Baka isa ka rin. Baka isa ka rin sa protector ng mga yan. Hindi lang party list at hindi lang mga nasa Congress. Katulad niya si Raul Manuel. Yang lintik na yan, panay kong nakikita yan sa mga rally kasama ng mga kabataan. Kung mapapansin nyo, halos lahat na nagrarally ngayon, kukunti na lang matatanda. Halos lahat kabataan. May magarang mga suot, maganda yung cellphone. Nagre-reklamo ba yon? O parang event lang na dumalo? Lahat yon na brainwash lang. Kaya ang ating BP Sara ay handang maglingkod sa bayan para lang maproteksyonan at mabigyan ng security ang mga kabataan hanggat bata pa. Dapat mabilib tayo kay BP Sara. Hindi dapat paghinalaan ng confidential funds na kinuha yung pera. Dahil kung mapapansin nyo kung magbabalik tanaw kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte, madami yan tinibag na mga oligarko sa bansa. May mga nag-o-offer pa nga sa kanya ng malalaking pera para wag silang kastiguhin. Pero binangga niya pa rin, pinagbayad ng malaking halaga para lang makuha yung tama at gumawa sila ng tama. Ganon katindi si Pangulong Duterte. Kaya kung gusto nila ng malaking pera, noon pa man, nung panahon niya, nakipagkutsabahan na siya sa mga yan. Di nagkapera pa siya ng walang lalabas. Kumbaga, pepera siya ng hindi illegal kasi nga makikipag-deal siya Tapos dito sa confidential funds, paghihinala kay BP Sara, yan ang pinaka number 1 na mali nyo. Hindi nyo pinag-iisipang mabuti. Basta lang kayo isip, lalo sa mga kababayan natin Pilipino, matuto tayong mag-analyze ng mga bagay-bagay para makakuha tayo ng matinong sagot. Sobrang nakakabilib si Pangulong Duterte at si BP Sara.
Talagang nagmana siya kay tatay niya. Handang maglingkod sa bayan. Kaya yung mga confidential funds na yan at yung pagbangga ni dating Pangulong Duterte sa mga oligarko ay isang senyales na sila ang kakampi ng mga Pilipino. Dahil una pa lang, kokonti pa lang nagtitiwala sa kanila, pinakita na nila sa buong bansa kung gaano kaporsigido si Pangulong Duterte na puksain ang mga hadlang, mga oligarko, mga terorista, mga komunista sa bansa. Dahil yan naman talaga ang nagpapahirap sa mga Pilipino eh. Pag nawala ang mga yan, natapos si BP Sara ang kanyang misyon sa confidential funds, sa security ng mga kabataan, doon nyo malalaman kung ano talaga ang confidential funds. Kasi hinuhusgahan agad nila yan dahil nga wala pa on process pa lang eh. Kaya binulabog na nila eh. Hintayin nilang matapos yan para malaman nila kung ano kalupet, kabagsik, kahit babae yan, si BP Sara. Nakaback up ang Pangulong Duterte at hindi niya hayaan na yung nasimulan niya ay ganun-ganun na lang na masira. Dire-diretso yan. Kaya iyak ng iyak tong mga kongresista, mga party list. Ewan natin kay Risa kung protector siya kasi nasasaktan eh. Isa pa sa mga umaapila eh. Pansin nyo, lagi silang atake ng atake sa mag-amang Duterte. Tapos nagmainam pa na talagang gustong rumekta sa ICC. Dahil di na nila kinakaya eh. Di na nila kinakaya. Masakit na sa kanila yung mga nangyayari dahil nga talagang mabagsik yung dalawa na yung mag-amang Duterte eh. Talagang do or die ka dyan. Pagkasalot ka sa bayan, wash out ka. Kaya yung mga tumatakip at kumukwestiyon sa magandang hangarin ni BP Sara, malamang sa malamang eh baka merong ano yan, komunikasyon o protector, baka lang. So yon, meron tayo lalabas sa susunod na video pag tatagpi-tagpiin natin yung mga pangyayari na yan, kung bakit sila umiiyak at bakit gusto nila ng ICC. Dahil nga hindi na nila kaya. Bangungot na ang nangyayari sa kanila. Para mas lalo nyong maintindihan, isusunod natin video, abangan nyo yan. So yung Kabataan TV, i-share nyo to sa mga kabataan, kapamilya, anak, kahit sino pa dyan na friends mo, para magkaroon sila ng extra idea at hindi sila mag-focus sa kung ano lang ang nalaman nila. So ganun tayo, no? Marami pa tayong ilalabas sa video na siguradong may punto at accurate na talaga namang mapapasil out mo ang isang mystery katulad ng mga ganyang usapin. So yun, hanggang sa muli, Kabataan TV, let's go!